Mga bagay na wag ninyong gagawin kapag po kayo ay nag-aaway ng partner mo. Baka magkatuluyan kayong magkahiwalay, no? Kung gusto mo malaman, panoorin mo itong video na ito. Pero bago yan, hindi pa kita subscribers. Nakikita ko, no? Mag-subscribe ka na po muna. Maraming salamat. God bless po. So, may mga simpleng away loads na minsan, no? Magtataka kayo na uuwi sa hiwalayan. Sa tunay na hiwalayan. Bakit po? Kasi po, ito po yung mga bagay na ito na akala natin simple. Minsan, no? Nagiging malalim. So, kung ano yan, pusit na po tayo agad sa number 1. Paglalayas ng matagal and then babalik din naman, no? Alam niyo, Lods, no, kapag po kayo ay naglayas, kasi po alam ko naman po, Lods, minsan, no, minsan pag matindi na yung away, normal lang na minsan sa inyo maglalayas. So, mag-walk out ng bahay, mag-aaral sa balutan, no, normal po minsan yan. Pero, Lods, no, hanggat maaari, huwag naman po sanang aabot sa ganyan na maglalayas ka, no, mag-aaral sa balutan ka, and then, pagkalipas ng ilang araw, babalik ka rin naman parang tanga, diba? So, iwasan nyo hanggat maaaring maglayas, no? So, I suggest, pag nag-aaway kayo, doon ka lang, okay, mag-usap, nandun ka pa rin sa bahay. So, and then, within 24 hours, lalamig ulo nyo, magiging okay din kayo. Sabihin na natin, Lods, na naglayas ka, no, kailangan at least 2 days to 3 days lang ang pinakamatagal. Matagal lang nga yung 3 days, eh. Kailangan 2 days lang. So, kung maaari nga na, Lods, 24 hours lang ang pinakamatagal. So, huwag nyo na po kapapaabutin ng 1 linggo, 5 araw, 2 linggo, naging 1 buwan na, and then, naging 2 buwan na, and then na-realize mo, mahal mo pala, hindi mo kaya walang kabimbangan, babalik ka rin naman pala para lang engot, diba? So, wag po ganun, no? Alam nyo kasi, Lods, no, the more na tumatagal ka na naglayas, the more na nawawala ka sa bahay ng matagal, nawawala rin ng tiwala at gana sa inyo ng babae. So, totoo po yan. So, kaya po, sinasabi ko sa inyo, kung maglalayas kayo at least 24 hours to 2 days lang, balik na kagad. Kasi po, babalik ka rin naman dahil wala kang bimbangan, hindi ka rin makatiis, natigang ka. So, diba? Wala rin mangyayari sa'yo. So, ang mangyayari, nahalata ka lang na gusto mong bumembang, kaya gusto mong bumuwi. So, proceed na tayo agad sa number 2. Pagsasawalang kibo ng matagal. Alam niyo, Lods, iyan po ay size na kaya mo siyang tiisin. No, tinitiis mo siya. Masakit po ito para sa isang babae na tinitiis sila ng lalaki. So, kasi po, pakiramdam po namin niya, wala kaming kwentang babae. Pakiramdam namin, binabaliwala kami, at pakiramdam namin, hindi kami mahal. Kaya po, ito po ay torture sa isang babae, yung tinitiis kami ng isang lalaki, no? Kasi po kami mga babae, kapag po kami ay galit, no? At syempre po, hindi po nagkakaimigan, no? So, nagtitiisan tayo. Pero po, deep inside, gustong-gusto rin namin na kinakausap kami kahit galit kami. Hindi yun, galit siya, galit ka rin. Para kayong siraulo, di ba? So, proceed na tayo agad sa number 3. Ang hindi paghingi ng sorry, no? Signs po ito na mataas ang ego mo. So, may mga lalaking gartulod na kapag ka nag-away, pagdating bebembang na, hindi na manghihingi ng sorry, no? Pagpapakita na mataas ang ego mo. No, hindi po itong magandang kaugalian ng isang lalaki. Ito po ay madalas sumisira sa isang relasyon. No, nagkakatuluyan ng kahiwalay dahil sa ego ninyo. So, tapo niyo po yung ego sa relasyon kung talagang mahal niyo po ang isa't isa. Kasi po, ginagawa lang po yun ng taong hindi nagmamahal. No, kapag di mo mahal, mataas ang ego mo. Pero, kung mahal mo, dapat wala kang ego. So, hanggang dito na po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!